Magandang umaga mga kaibigan, at nagbabalik po inyo po lingkod Dan Can Ride. At ito, pauwi na ako galing trabaho. Naku, inumaga na ako, grabe, atok na atok ako. Kagabi pa ako ng alas 10, so ito pauwi na. Kaya ingat-ingat lang kasi wala pa tayong tulog. Tapos ito medyo mainit na. Medyo mainit na, kaya sakto lang. Ito, Ayala, Makati. Pero wala masyadong sasakyan dahil holiday pa rin. Holiday ba ang Sabado na na Holy Week? Parang hindi no. Pagkaalam ko parang Thursday and Friday lang holiday. Ito, makapagpahinga ako ng 2 araw. Sabado at Linggo wala tayong pasok, kaya ayun, makapagpahinga tayo. Ingay di ko alam kung motor ba yun, ingay na tambutso. Pag naririnig akong ganong ingay, tumatabi ako kasi matulin yung takbo niya pag ganong kalakas yung yung pag alam mong malakas yung tunog ng tambuche, parang matulin siya, parang ganyan, di ba? Kaya nagiging alerto ko pag nakakarinig ako ng malakas sa tambucho, kasi alam ko may paparating na matulin. Ayun C400, sarap mag big bike ngayong araw. Kaso naka-scooter lang tayo. Ito tayo sa ano bang tawag na kalsada dito? Sa super highway ba to? Pero pag diniretso mo kasi to S-Lex di ba? So dito tayo kasi kakanan na tayo Dito na tayo sa tulay ng C5. Alright, at tayo pauwi na. At sa wakas mapagpahinga rin tayo mamaya sa bahay. At actually, ang alam ko kasi is mamayang gabi yung trabaho ko. Mabuti na lang may tumawag sa akin at sinabi na kagabi pala yung start. So yun, napaaga tuloy yung alis ko ng bahay. Mabuti na lang mas maaga para dire-diretso na yung pahinga ko Sabado, Linggo, tapos Monday papasok tayo, di ba? Mas okay yung pahinga natin dire-diretso. Kaya okay lang din kahit maaga tayo umalis ng bahay, napaaga yung pasok natin, pero mas mahaba naman yung pahinga, diba? Alright, so ito ingat-ingat lang tayo at tayo wala pang tulog. Hindi naman tayo masyado nagmamadali, wala naman masyadong masasakyan, kaya tuloy-tuloy yung drive natin, diba? Alam nyo ba mga kaibigan, ako'y hindi matahimik sa mga balitang naririnig ko about doon sa China and sa US and doon sa Taiwan and doon sa Japan, sa Pilipinas. Hindi ako matahimik kasi yung mga sunod-sunod na balita parang nakakatakot, tinatakot tayo ng mga vloggers. Di natin alam kung totoo yung mga binabalita nila. So, ang nangyari ngayon, yung mga mamamayan nagkakaroon tuloy ng takot kasi di alam kung maniniwala ba o hindi. Kasi ito na nga yung China nagpre-prepare na para atakihin yung Taiwan. So meron sila mga military drills na nakapalibot doon sa Taiwan. Hindi natin alam kung kailan nila itutuloy yung kanilang pag-atake sa Taiwan, kasi ready na sila ngayon mga kaibigan. Anytime pwede na silang sumugod, no? So naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para sumugod, kasi hindi rin sila basta-basta pwede sumugod, kasi alam niyo na sila yung masisisi na nagsimula, no? Sila yung masisisi na alam niyo na may pakana talaga, no? Ayun nila na masisi kung hangga't maaari nga pinapaganda nila yung kanilang imahe, no, sa buong mundo. Kaya ayun nila na sila magsimula. Kaya ito ang China, nag-aantay lang yan. So wala sanang may magkakamali na mapagsimula ng gera, dahil lahat tayo talo, walang mananalo rito. Ang gera, walang panalo dyan, lalo na pag nagkaroon ng nuclear war. Walang panalo, lahat talo, katapusan na talaga, diba? Kaya hangga't maaari pagdasal natin na sana ay hindi na matuloy ang pinaplano ng China, at sana ay maunawaan niya at maisip niya na walang kabuluhan yung kanyang pinaplano, dahil diba, maulad na sila ano pa bang gusto nila, diba? Nangunguna na nga sila pagdating sa PPP, diba? Oo nga, yung Amerika nangunguna sa GDP, pero kung PPP ang pagbabasehan, sila nangunguna, diba? Yung purchasing power parity yata yun, so nangunguna ang China, diba?
So ano pa bang hihilingin nila? Napakaunlad na nila, 'di ba? Dapat nga makipagtulungan na lang sila sa ibang bansa na, 'di ba? Na lalo pang paulirin yung kanilang ekonomiya para mas makatulong pa sila sa ibang bansa, 'di ba? Hindi yung gigipitin nila yung ibang bansa katulad ng Pilipinas. Kasi ugali nila yung parang mambuli, no? Ugali nila yung gigipitin tayo. Marami na nga silang pinuutang, pero 'di ba? Yung pautang pala na yun parang debt trap, 'di ba? Parang trap yun. Pag di ka na nakabayad, meron sila angkin na property sa kanila, o mas magiging malakas pa yung influence nila pag di sila nakabayad yung bansa na yun sa China. Kaya di maganda yung China kasi alam niyo na, 'di ba? Isa silang komunistang bansa. Ang komunista kasi ang layunin niya magpalawak, 'di ba? Hangga't maaari magpalawak sila ng nasasakupan. Kaya di maganda yung kanilang paniniwala. Oo nga, may rason sila, 'di ba? Pero sa mata ng buong mundo hindi maganda yung kanilang layunin. Oo nga, 'di ba? Papalawak sila, magiging world leader na sila. Sila na yung bagong tawag dito. Sila na yung magiging world order, yung mangunguna, yung bagong sila na yung magsisimula ng bagong world order, no? 'Di ba? Ngayon kasi 'di ba Amerika. So pag natalo nila yung Amerika, yari na. 'Di ba? Sila na yung mamumuno sa mundo. Madidikta na nila ibang bansa, makokontrol nila hanggang sa mas lalawak na nila yung mas mapapalawak na nila yung kanilang teritoryo. Kahit di naman kanila, 'di ba? Ugali nila yung mambuli. Ginagawa nila si India, 'di ba? Sa India, sa Mongolia, sa kahit nga sa Russia, sa Japan, 'di ba? Sa Pilipinas, 'di ba? Sa Vietnam, ginagawa nila 'yan, 'di ba? Like for example, yung bahaging tubig ng Pilipinas, 'di ba? US Philippine Sea, inaangkin nila 'yan. Pero sabi nila parte daw 'yan ng kanilang imaginary 9-dash line. Na ngayon ay 10-dash line na, mga kaibigan. Nadagdagan na yung linya na inimbento nila, 'di ba? Pag-aari doon nila 'yun. Umabot na nga sila sa sa Palawan Yung Palawan nga daw nga pag-aari doon nila, no? So medyo may parang di mo alam kung may sapak na yung utak nila, no? Kasi pati ba naman Palawan, Palawan matagal ng pag-aari ng Pilipinas yan, 'di ba? Maraming Pilipino ng ang nanirahan diyan noong unang panahon pa, 'di ba? Pero ang sabi raw kasi una raw 'yon na discover ng isang Chinoy, 'di ba? Meron na nga silang binigay na pangalang Chinese sa Palawan, 'di ba? Hindi mo alam kung saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi nila, no? O baka nag-iimbento lang, 'di ba? Kasi malakas sila, wala tayong magagawa, 'di ba? Pwede nilang sabihin na ito pag-aari namin to, tapos yun bubulin na lang nila yung Pilipinas, gigipitin nila hanggang sa makuha na nga nila. So kung atake man ng China, ang una niya pupuntirin talaga yung Taiwan, kasi yun talaga ang gustong-gusto nila mabawi, Taiwan. Siyempre tayo, malapit tayo sa sa Taiwan. Meron tayong tinatawag na Luzon Strait, Doon yung pinakadaanan ng mga barko ng China papunta Pacific. So siyempre kung malapit tayo doon sa Taiwan, syempre dami-dami na yan, di ba? Saka nandito pa yung mga base ng mga US, di ba? Madadamay ang Japan, madadamay ang Pilipinas, number 1. Kasi tayo na sa first island chain of defense. Kumbaga ginawa tayong depensa na na US laban sa komunista, laban sa Russia saka sa China, no? Kaya mahalaga yung lokasyon ng bansa natin. Saka number 1, ang lokasyon ng bansa natin, nasa sentro tayo nasa sentro yung bansa natin, napapagitnaan tayo ng mga bansa, kaya napakaganda ng lokasyon natin, di ba? Kaya maganda kung magiging digital hub ang Pilipinas, kasi nasa sentro tayo, nasa sentro tayo ng na napapagitnaan natin ng ang Japan, Australia, Thailand, 'di ba? Indonesia, Malaysia, Taiwan, China, Russia, at kung ano pa mga bansa sa Asia, pati doon sa Guam, napapagitnaan natin yan, 'di ba? Kaya tayo magiging digital hub talaga tayo, 'di ba? Kumbaga yung e-commerce ng bansa natin
is magiging maunlad. Kaya gustong gusto rin tayo masakop ng China kasi maganda yung ating lokasyon ng bansa natin, di ba? Saka sa sa West Philippine Sea kasi dumadaan yung mga barko, di ba? Mga barko na nagsusupply sa mga ibang bansa, di ba? Doon dumadaan sa katubigan natin. Kaya mahalaga tayo sa China, di ba? Kaya gusto nga nila tayo masakop. Saka maraming mga langis na naka-imbak dyan sa West Philippine Sea. Kaya talaga lahat gagawin ng China para masakop tayo yung West Philippine Sea kasi napakalaking imbak ng crudo ang meron sa West Philippine Sea. Talaga napakalaki, trilyon dolyar. So kung mapapasa kami ng China yun, ako lalo silang uunlad, di ba? Mas masasapawan nila ang US. Pero pag nakuha ng Pilipinas yun, ako biglang angat ang ekonomiya natin, di ba? Bigla tayong uunlad kasi alam mo yung ganong deposito ng langis, ganong karami, ako ilang daang o ilang dekada ang magiging supply natin dito. Tika na ako ron, nagulat ako dun kasi sumisingit siya malapit sa akin, diba? Nagulat tuloy ako. Mabuti napatingin ako dun sa side mirror o sa gilid. Nagulat ako diba? Sa pato. Di pala siya nagsorry. Pero pagbigyan na lang natin mga kaibigan, wala mapapala dyan. Wala tayong mapapala, pagbigyan na lang natin siya. So hanggang dito na tayo mga kaibigan. At wag natin pairalin ang init ng ulo palagi sa kalsada. Palagi natin na isipin na meron tayong pamilyang uwian. At pupain natin ang init ng ulo. Kaya palagi tayong magbigay para iwas sa anumang away kalsada. Alright, kita guys mga kaibigan.